Paalala, masela ng paksa ng kwentong inyong matutunghayan dahil mga kabataan ang pangunahing sangkot sa mga issue. Sinadya ng StarTalk na hindi banggitin ang dalawa sa aming mga case study upang mapangalagaan ang kanilang kapakanan at karapatan at maging ang kanilang mga pamilya. In a span of more than a week, nakababahala ang mga isyong kinapapalooban ng mga artistang menor de edad. Lalo pang nakakaalarma ang pagkalat at pag-trending ng mga ito sa iba't ibang social media site. Kung kaya't hindi maiwasang pag-usapan, pagpiestahan at husgahan ng mga netizen. Kaagad naging viral nitong July 9 sa mga social media site tulad ng Facebook at Twitter ang dalawang bahagi ng video ng umano'y 12 anyos na aktres. Ayon sa ulat, ang unang bahagi na tumatagal ng 27 segundo ay kuha umano sa kanyang bedroom. Samantalang ang ikalawang bahagi that runs for 1 minute and 33 seconds ay sa restroom naman nangyari. Sa parehong video, makikitang pinaliligaya ng batang aktres ang kanyang sarili. Ngunit ayon sa impormasyon ng ilang netizen, nanakaw umano ang cellphone ng aktres ng isang di kilalang tao na siya umanong nagpakalat ng nasabing 2-part video. Look alike or seems like? Ito ang heading ng isang artikulo sa Fashion Police na lumabas nitong July 13 patungkol sa isang 20 anyos na aktor kaugnay ng kanyang umanong scandal photos. Also seen satisfying himself, agad ding nag-trending sa social media ang mga larawan na screen capture mula sa naturang video scandal. Ngunit sa isang artikulong nalathala sa PEP, pinagtawanan lang ng young actor na siya ang nasa mga larawang iyon. Unfazed by the controversy, idinaan pa sa biro ng batang aktor sa kanyang Twitter account ang mga litratong iniuugnay sa kanya. Samantala ayon sa direktor na si Mario J. De Los Reyes at Zoran Legaspi, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga magulang para gabayan ang kanilang mga anak ukol sa wastong paggamit ng social media. Lalo na ngayon, di ba, ang mga kabataan natin masyadong mapuso, grabe. Dapat yung mga parents have to really exercise utmost authority na hindi pwede yan. Kahit sila kumikita? Kahit na sila kumikita. Siguro, ganun na magiging attitude ng bata eh. Lalo na ang media, ang lakas-lakas ng social media. You can just text a friend, text somebody. You can tweet anything, say anything, di ba? The idea of having independence and freedom becomes a liability now because hindi naman makontrol eh. Lahat ng bata kasi ngayon nasa social media na eh. And I cannot tell them to stop, but at the same time, kailangan may discipline ka. Doon kami pumapasok pag naramdaman ko na hindi pa sila nagbabasa ng libro. Minsan, kino-confiscate ko yung phone nila for a day. Kaya meron nagsisirculate ng mga kung ano naman video dyan or photos na lumalabas. It's because they don't really understand na masama yan or bawal yan. Sa pagbabalik ng StarTalk, ang pagbabalik ng walang takot sasabihin, saan nga ba nagsisimula at nagtatapos ang wasto at responsableng paggamit ng social media? Abangan! Natunghayan niyo ang kwento tungkol sa mga celebrity minors sa sangkot sa iba't ibang issue na nasagap namin mula sa social media. Tiyak na nakabuo din kayo ng sarili niyong opinyon tungkol sa paksang aming tinalakay. Kami dito sa StarTalk ay meron ding pananaw. Eto, panoorin nyo. Ang nagbabalik na WTS o Walang Takot Sasabihin. Ang mga kasong inilahad ay nakakabahala dahil mga menor de edad at ang kanilang mga pamilya ang lubhang naapektuhan. Pero meron ding magsasabi na ang mga kaganapan ay dapat isisi sa social media dahil sa kakulangan ng regulasyon sa paggamit nito. In the tragic case of Julia Buencamino's letter to the world, we see social media as a tool by which personal revelations can add further anxiety and pain to a family that has yet to begin the process of healing. We can only hope for the full healing of the Buencamino family. In the case of the two minors whose supposed videos have gone viral, the careless use of electronic devices as a means of recording private acts has proven yet again how uncontrollable
and irreparable the consequence of recording such acts can be. Society will always look for someone or something to blame. May magsasabing ang social media at ang epekto nito sa pananaw ng kabataan, sa kanilang sexualidad, katawan, at pakikitungo sa pamilya at lipunan ang dapat sisihin. But social media is merely a tool, and tools can be used for great good as well as great harm. Tulad ng anumang technological development, hinuhulma ng social media ang ating mga buhay. Ngunit tayo at tayo lamang ang makakapagsabi kung hanggang saan ang kapangyarihan nito at kung ano ang magiging epekto nito sa atin. 3 mensahe at paalala para sa 3 sektor ng lipunan ang walang takot ilalahad ng Star Talk. Sa mga netizens, we can choose to be responsible. We can choose not to watch, not to share, to be respectful and sensitive. We can choose to think of the people we watch in cyberspace as people, not as objects. Sa mga magulang ng mga menor de edad, regulate, regulate, regulate. Hindi kayo nagiging mahigpit o makaluma kung i-monitor ang inyong mga anak, ang kanilang internet usage or exposure. There is nothing old-fashioned about discipline, restraint, responsibility, even strictness. These build character. Sa mga kabataan, lalo na ang mga menor de edad, walang takot sasabihin ng Star Talk. You have got to live outside the net. Hello, cyberspace is not and will never be the real world. Ang bawat aksyon at desisyon ninyo, ang lahat ng inyong sinasabi at inaasta, ang lahat ng ito ay hindi nagaganap sa cyberspace. Nagaganap ito sa tunay na buhay, sa labas ng inyong mga cellphone at laptop. May mga tunay na tao at relasyon na maaapektuhan. Ang inyong katawan, paggalang sa sarili, pakikitungo sa lipunan. Lahat maaapektuhan ng bawat click, ng bawat pag-record, ng bawat pag-shoutout, pag-tweet, pag-Tumblr, pag-share. Walang takot sasabihin ng Star Talk, you have all got to grow up and live outside the net. Because it isn't always about you. Real people, real families and relationships. Ito ang inyong mga sinusugal.